Jesus, both God, in Hebrew, Aramaic, Greek, and Septuagint Bible. Ang Diyos po, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. There is only one God, Jesus Christ. Okay, so mga kaibigan, kami po ay muling harap sa inyo, no, sa pamagitan po ng pag-aaral po, no, patungkol po sa salita ng Diyos, kung sino po talaga ang Diyos, no? So makikita natin the supreme authority of the Word of God. So again and again, Jesus, both God, in Hebrew, Aramaic, Greek, and Septuagint Bible. Even in English translation, wala ho kasing ibang Diyos na gumagalaw ho sa mundo noon, ngayon at magpakailanman. Kaya nga po, lagi po naming sinasabi na 99% ang mga tao ho sa mundo hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ang tawag po diyan sa grupong yaon ay Docetism and Gnosticism. Ito yung dalawang grupo ho na talagang pinanghawakan nila ng magaling. Na si Kristo talaga ay hindi Diyos. Bakit? Ito ho ang thesis nila. Ito ang defense nila. No? The basic thesis or defense, no, sa mga grupong yaon ay nakalagay po, if Christ suffered, He was not divine. Tama naman. Now, if He was God, He would not suffer. Mayroon ka namang Diyos, sabi nila, na nakapako sa krus. Mayroon ka namang Diyos na tao. Ang Panginoong Hesus ay naghihirap sa krus. Nagsasuffered siya on the cross. He was died on the cross. So 2,000 years ago, up to now, Jesus Christ is not God. Hindi po talaga siya, hindi po talaga siya Diyos. Kaya ho, patunayan ho namin na ang Panginoon ho ay Diyos. Sa Hebrew, Aramaic, Greek, at Septuagint Bible. Well, yun yung English Bible, King James Version, New King James Version, American Standard, New International Version. Sabi ko nga po sa inyo, mayroon ho akong comparative study Bible. Iba't iba hong translation ng Biblia. Ginagamit po namin. Wala ho kaming pili dyan. But, patungkol ho sa explanation, kami po ay umaasa po sa original language ng Bible. Kasi yung grammatical analysis depends on the knowledge of the original languages, Hebrew, Aramaic, at Greek, even Septuagint Bible. Yung flow of thought ay makilala ho natin, hindi sa English. Hindi po. Dahil alam nyo po, kung ang Biblia ay isinulat po ng Panginoong Hesus sa English, hindi lalo na ho magkagulo ang tao. Lalo na ho, isinulat na nga niya sa original language, nagkagulo pa ang tao eh. Bakit? Ay pinipilit natin yung language ng tao. Yung language ng Diyos, ini-ignore na natin. Nire-reject na natin. No? Pinipilit natin yung language ng tao. Ano ba yung language ng tao? Di ba yung English communication? English grammar? Di ba yung language yan ng tao? Hindi naman yung language ng Diyos yan. Kasi ang language ng Panginoong Hesus, Hebrew, Aramaic, at Greek, Septuagint Bible. Kaya, yung nagtuturo, supposed to be, may background doon. Di ba? Kagaya nung tanong, sino bang Diyos sa Hebrew, Aramaic, at Greek, Septuagint Bible? Ay ano isasagot natin? Yung English ho, na pangalan ng Panginoong Hesus, ito ho, I am that I am. English po ito. God, Lord Almighty, Mighty God. Jesus Christ, Emmanuel, Most High God, Jehovah.
No, according to the English Bible, Jehovah is the highest name of God. Remember that Jehovah, it is not the highest God. Because Elohim, Adonai, and Yahweh, the word Yahweh, 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 Tetragrammaton, Yahuda, ito yung divine name. Hindi ho binabanggit po yan ng mga Hebrew people sa Hebrew Bible. Bawal pong banggitin yan. Kasi highest name of God. Kaya nagkakaroon ng alternate ang paggamit Adonai. Just because of what? The vowels. Kaya narito kami, patuloy po kaming nagsisikap na ipaabot po namin sa mga tao. Lagi ko pong sinasabi, sinasabi ko ito hindi para kayo ay maniniwala. Hindi namin trabaho yan. Nasabi ko ito para malaman po ni Satanas at ang kanyang mga emisaris na ang Diyos po walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Ulit-ulitin ko, binanggit po ng Panginoong Hesus sa English Bible at sa original language ng Bible kung sino ang Panginoong Hesus. Doon sa Genesis 1:1, paulit-ulit na po, yung word po na God doon, sino yon? Yung word doon na creator, created, sino yun? Anong pangalan ng Diyos na binanggit doon? Anong pangalan? So, yung Diyos doon, ang Panginoong Hesus, bakit naman nagiging Panginoong Hesus yun? Si Kristo nag-start sa New Testament. Si Kristo naman ay hindi naman nakikita o nagsisimula sa Old Testament. Yan po ang palagay ninyo. Nirespeto ko, pero hindi ko matatanggap. Sorry, I respect that I cannot accept that theory. Titinan po natin muli kung sino po ang Diyos mula po Old. Kasi ang Diyos po nagsimula sa Old Testament. Hindi yung nagsimula sa New Testament. Now, sa pag-aaral po, Old Testament looking forward to the New Testament and New Testament looking backward to the Old Testament. Why? Because the God of Old Testament and the God of the New Testament is the same. There is only one God. Jesus Christ. Sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya sabi ko po, Jesus Christ, both God in the Old and New Testament. Why? Because Jesus Christ mentioned the Torah, the Nevi'im, Kibiem, 5 books of the Old Testament, and then major and minor prophets, and then writings. Inanggit niya patungkol sa kanyang sarili. Ay, tika muna. Ito palang Jesus na ito ay sinungaling. Bakit ginamit niya ito? Binanggit niya ito. Si Moses, ang mga propeta, at yung Psalms. Patungkol sa kanyang sarili. Kung siya ay hindi Diyos ng Old Testament. Mga kaibigan, karapatan ho namin, Conqueror for Christ, Gloryland Church, karapatan po namin i-insist na ang Panginoon, Jesus, walang iba kung hindi siya ang Diyos. Okay, basahin natin. Ulit-ulitin natin, sa Lucas, chapter 24, verse 44. Luke chapter 24, verse 44, Then he said to them, These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. Yes. Yung shocking statement doon, yung pronoun me. Concerning me. Ang ibig sabihin, itong mga bagay na ito sa Old Testament, kanya. Patungkol sa kanya.
Okay, in the beginning, God. Sino yung God? Si Jesus Christ. Yung God doon, siya. Yung Creator, siya din. Bakit? Bakit ano mapatunayan siya? Hey, there is only one Creator. There is only one Creator. Colossians 1:16. The God that mentioned in Genesis 1:1 and the God that mentioned in Colossians 1:16 is the same God. Colossians 1:16, for by him all things were created that are in heaven and that on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. Yes. All things were created through him and for him. Sino po ang Creator? Wala pong ibang Diyos kung hindi ang Panginoong Hesus. Siya lamang po ang Creator. Patandaan ninyo, wala ho tayong mababasa sa Biblia na sinabi ng Ama siya ang Diyos. Wala rin ho tayong mababasa sa Hebrew word na sinasabi, God the Father. Kasi kung may mababasa ho kayo na sinasabing God the Father, si Kristo ho, automatic hindi Diyos. Yung sinasabi ho na ang Diyos Ama ay nanganak, karumal-dumal ho yan. Kaya ho yan. Wala ho yan sa vocabulary ho ng Biblia na ang Diyos Ama ay nanganak. Ang Diyos ho, nagkatawan tao, ipinanganak sa pamagitan ni Mary. Yun ho ang tama. Bakit? May hula ho eh. Mayroon tinatawag ho ng messianic prophecy. Doon pa lamang po sa Genesis 3:15, after the fall of man, naroon na ho ang problema. Doon ho nalulugaw ang utak ng relihiyon. Doon ho nag-aaway-away ang mga relihiyon. Doon ho nag-aaway-away ang mga tao. Ang tanong, sino ho ang Diyos? Ang sabi, ang Ama. Sino ang Diyos? Ang sabi, ang Anak. Sino ang Diyos? Holy Spirit. Ilan ng Diyos? Isa. Ilan ng Diyos? Dalawa. Ilan ng Diyos? Marami. Aba, sino ba talagang paniniwalaan natin sa inyo? Kami naman ho, willing ho, kahit sino. Kung gusto hong makikipag-usap sa amin, ay nakaw, malugod po namin yan. Tatanggapin at yan po ang aming inaasam-asam. No? Kami naman ay a very friendly conversation lang naman kami. Ano? Kung mayroon kayong reasoning, okay, that is yours. Hindi namin pwedeng salungatin yan. All we have to do is magtanong lang po kami. Wala kaming igigiit namin, wala. Kaya sa amin walang debate. Sa amin walang argument. Answer our questions. Yun lang po. Hindi kami pwedeng magigiit na sarili namin. Wala ho kaming amin eh. Ang amin po ay talagang sinasabi lang po namin yung grammar ng original language ng Bible. Doon lang kami umaasa eh. Kasi yung English nga po, translation, any translation, all kinds of translation, tanggap po namin yan. But with regards to the explanation, hindi kami umasa sa English. Sapagkat ang English po, wala po yung explanation. For instance, in the beginning, God created. In Hebrew word, Elohim and bara. Now, what is the Hebrew grammatical explanation of the word Elohim and what is the conjugated form in Hebrew verb? The word bara. So, start tayo sa problema. Ito yung problema eh. Dito ho nagsisimula ang katakot na problema. Kung sino ang Diyos, ilan ang Diyos. Okay. Genesis 3:15. Sige po, babasahin po natin. In Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between you and the women, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Tingnan ninyo. Doon pa lamang ho, after the fall of man, according to Hebrew, according to Septuagint Bible, doon pa lamang ho,
nagkakaroon na ng hatred. Bakit ho? Titingnan natin, ha? Sa Septuagint Bible, ano ho? Nagkakaroon ho ng problema dito eh. Ha? Nagkakaroon ho ng hatred. Yung galit sa Genesis 3:15. Ito ho eh. Kasi yung word po dyan na hatred, no? Ito po ay tumutukoy sa tumutukoy po sa word na hatred. Galit. Ano? Between the seed of Satan and the seed of the woman. Between. Ana, Mison. Ana, Mison. Between. And the word piso, ibig sabihin, I will put between your seed, the seed of Satan, no? Between you, the second person there is the snake, the serpent, the dragon, the Lucifer, the devil. Ito po, tinutukoy dito. And the second is woman, seed. And then between your seed. Hey, my friend, ano nagkakaroon ng binhi si Satan? May asawa ba si Satan? Ba't nagkaroon ng binhi? Okay, listen. This is the spiritual descendant of Satan. Spiritual descendant of Satan. Kaya nga po sa Genesis 3:15, nagkaroon na ho ang problema. Ba, Genesis 3:15 pa lamang yun. From Genesis 3:15 up to now. Ha? Ilan libong taon? Isipin mo yun. Kaya nga ho nabuo yung 100,000 religion eh. Dahil nga doon sa 3:15. May kanya-kanyang pakuluan tao, may kanya-kanyang nagtayo. Lahat, nagtatayo ng sarili lang reliyon. So dito pa lamang ho, yung Diyos po ay nagkatawan tao na. Kasi messianic prophecy. Papakita ko po sa inyo, no? Yan o. Ito ho. Messianic prophecy. Topic? Old Testament prophecy. New Testament fulfillment. The line of Abraham. The line of Judah. The line of David. Virgin birth. Birthplace. Bethlehem. Forerunner, John. King. Prophet. Priest. Ano pa? Well, bear. Word, seed. Hula po. Nang Diyos po ay magkatawan tao. Mahirap tanggapin Mahirap tanggapin yan ang Diyos sa katawan tao. Kamangmangan, kahangalan. Pero wala ho tayong magagawa kasi yun po ang sinabi ng Biblia eh. O, tingnan ninyo. Resurrection, ascension, ha? Lahat po yan Christ prayer. Sabi ninyo, paano maging Diyos si Kristo? Ay nanalangin sa Ama. Si Kristo nung nakapako sa krus, nanalangin siya. Bakit nga po? Hula nga po eh. Hula. Lahat po ito. Naka-record po ito sa Hebrew word at saka sa Greek word. Anong gagawin natin dito? Trabaho namin ito. Sasabihin po ang katotohanan. Tatanggapin man po ninyo at hindi. Wala po kami. Hindi sasakit ang tiyan namin. Hindi na sasakit ang tiyan ng Diyos. Huwag lang kayong mamatay. Kayo aasa-asa sa inyong relihiyon. Pag kayo namatay, sinasabi ko po sa inyo, huwag kayong mamatay. Dahil kung sinasabi, may paraang makaiwas sa impyerno. Walang paraang makaalis sa impyerno. Pinagdiinan po namin na may impyerno. At ang kaluluwa ho ang pupunta sa impyerno. Kaluluwa pupunta ng langit. Sapagkat dito sa Genesis ay makikita natin na doon pa lamang 3:15 ha, after the fall of man, doon nagkaka-problema. Lahat ng tao, ito ang dahilan. Tignan nyo, pagtabihin nyo yung mga relihiyon, nagkakagatan. Pagtabihin nyo yung mga relihiyon, nag-away-away. May nagsasabi, ang tunay na Diyos ay yung Amang nasa langit. Sabi na, hindi. Ang tunay na Diyos ay si Kristo.
ang Diyos ay tatlo. Hindi, ang Diyos ay isa lang. Kapansin ninyo? Ito ho. Suriin natin. Baybayin natin. Balikan natin ang problema. Bakit ho nagkaganito ang tao? Makikita natin sa John 8:44, sinabi ng Panginoong Hesus sa mga relihiyon. John chapter 8 verse 44, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. And When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Okay, the other one, Ephesians chapter 2 verse 2. Ephesians chapter 2 verse 2, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Okay, so, spiritual descendant of Satan, right? Religions contrary to the doctrine of Christ and the Bible. That is the spiritual descendant of Satan. Now, what is the spiritual descendant of Christ? Because according to the King James Version, it shall. Pronoun it shall. Hindi yung tumutukoy sa hayop ito. It shall bruise. Ang tinutukoy po dito si Jesus Christ. Hindi po hayop. Ang ibig sabihin, yung spiritual descendant of Christ, those who are in the family of God, the true church of Christ, Matthew 16:18. I will build my church. The word church there is ecclesian, not ecclesia. This is the true church of Jesus Christ with the Greek grammatical construction or explanation in the Greek grammar. What is the grammatical explanation of this word ecclesian? Matthew 16:18. According to Jesus Christ, number 1, this is nominative case. Number 2, this is accusative case. And this is feminine and singular. Kaya nga ho, ay dapat po naintindihan po ang Biblia. Kasi kung marunong ka lang bumasa, tapos nagtuturo ka na, eh dinadala mo sa impyerno ho, ang kaluluwa, hindi sa langit. Hindi mo naman naintindihan eh. Basta ka na lamang nagtuturo. Alam niyo, pag mali, niyayakap yan ng marami. Pag tama, kinakagagalitan niya ng marami. Tandaan niyo yan. Pag tama ho ang turo, galit na galit si Satanas. Pag mali ho ang turo, niyayakap ho yan ng mga kampo ni Satanas. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, marami ang pupunta sa impyerno, kakaunti ang pupunta ng langit. Bakit ito? Kasi yung word na ecclesian dito, ito yung tunay na church ng Panginoong Hesus. Now what is the word nominative case? Relating to the subject. The case of the subject of the verb, a word in agreement with it. Indicates the subject of an action. Ibig sabihin, yung subject ho, ang Panginoong Hesus, siya ho ang gumawa. Lahat. And then accusative, referring to the direct object. A direct object is a word or several words representing that receive. What? Receives of the action of the verb immediately. Ano pong sabi ng Panginoon? Upon this rock, I will build my church. Look at the demonstrative pronoun. The demonstrative pronoun, it is not referring to the other person. It is referring to Jesus Christ himself. He himself only, according to him, I will build my church. Jesus Christ did not say, we
Peter? Build the church. So, what? Singular. Singular. Siya lang mag-isa. Jesus Christ alone. Build the church. Feminine. Of course. The bride of Christ. Ano ang bride ni Kristo? Ecclesian. Not ecclesia. Pag hindi ka kabilang nito, umaasa ka laang. Now, it shall bruise thy head. King James Version, use the word it, pronoun it. It shall, referring to the one who destroyed the head of Satan. An individual from among the woman's seed, namely Christ. What? Will deal a death blow to Satan's head at the cross. While Satan, the word thou, King James Version, will bruise, cry, heal. Cause him to suffer. That's why Jesus Christ suffered on the cross, just because of the messianic prophecy. Next, Isaiah 7:14. The God himself give a sign. The virgin. Who is the God? Jesus Christ. Jesus Christ, the God himself, OTH, sign, and then virgin, Alma. The Bible, the Hebrew word did not use Betula. Instead, Alma. Because the word Betula, either virgin or marriage. But Prophet Isaiah used the word Alma, referring to the virgin, not referring to the marriage woman. And the word Emmanuel, Emmanuel, in Hebrew word, means God. Emmanuel, God. Cross-reference, Matthew. Emmanuel, God is with us. So next, touch natin ang Isaiah 9:6, and then papasok po tayo sa Greek New Testament. Alamin natin kung sinong Diyos ng Old, sinong Diyos ng New. And then next, we check the names of Jesus Christ in Hebrew, Aramaic, Greek, and Septuagint Bible. There's no other God. Dinggin mo Israel. There is only one God. The God there is Jesus Christ. Nung ang Diyos ho ay nagkatawan tao ayon ho sa hula, doon ho nagkalitsi-litsi ho ang utak ng mga relihiyon. Nag-away-away na. Ayaw matanggap. Ano? Na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Wala ko kayong mababasa na sinabi ng Ama siya ang Diyos. Marami akong mababasa. Basahin ko sa inyo sa original. Sinabi ni Kristo, ako ang Diyos. The word ego-eme contrast to the ginistay. The word eme contrast to the word ginistay. Sapagkat ang salitang eme ho, timeless, timelessness of God, timelessness being, the eternal God. Ginistay, may pinagmumulan. Ang Diyos walang pinagmumulan. Kaya contrast po. Sa susunod, papaluanag ho namin sa inyo kung sino ho. Pag matapos natin ang Old Testament, papasok tayo sa Greek. Malaman ninyo kung sino ang Diyos ng Old and New. Gusto niyo matuto? Gusto niyo alamin? Okay. Bantayan ho ninyo, abangan po ninyo. Kung ayaw niyo naman, salamat po. Wala kami problema. Ulitin ko, huwag kayong mamatay. Huwag kayong namatay. Ang impyerno naghintay sa inyo. Maraming salamat po.